Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpatato ng seashell sa kanyang right ankle ang aktres na si Nadine Lustre. Nagpatato si Nadine sa Cebuano tattoo artist na si Jello Talabok sa isang pop-up shop sa Maynila nitong linggo. Ibinahagi ni Talabok ang mga snaps ni Nadine kasama ang mga kaibigan nito na nagpalagay rin ng kaparehong tato. Samantala, may mga netizen naman ang nagsasabing kamukha daw ng logo ng gasoline station na Shell ang tato ni Nadine. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naayos na ang gusot sa pagitan ni Nadine Lustre at ng Viva Films. Kaya naman, in spirit na ang singer-actress na magbalik sa trabaho. Isa na nga rito ang gagawin niyang project sa Viva Max. Makakasama ni Nadine sa naturang pelikula sina Diego Loizaga at Epi Kizo na idederehin ni Yam Laranas. Ika nga, may pinagsamahan naman si Nadine at Viva Films. Kaya, matapos ang ilang batuhan ng litanya, naayos din. Bagamat pumayag na si Nadine Lustre na gumawa ng pelikula sa Viva bilang talent pa rin ng Viva Artists Agency. Patuloy pa rin umano ang kanilang legal negotiations upang maisaayos na ang anumang gusot o hindi pagkakaunawaan ng dalawang kampo. Kinumpirma ng mga abogado ni Nadine na bagamat balik na ulit si Nadine sa Viva ay may mga legal negotiations pa rin umanong nagaganap upang matiyak na maibigay ang mga ipinangako ng talent agency sa kanilang kliyente. We confirm that there are ongoing negotiations to put an end to legal controversies between Nadine Lustre and Viva Artists Agency. Ayon sa statement. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinag-uusapan ngayon ng mga netizens ang mga pictures ni na James Reid at Issa Pressman. First time nilang mag-post ng picture na magkasama habang magkahawak kamay na nagmumungkahi ng intimate relationship. Dahil sa pagsasapubliko na ito ng kanilang relasyon, umani ito ng maraming batikos lalo na sa mga taga-suporta ni Nadine Lustre na ex-girlfriend ni James Reid. Sina James Reid at Issa Pressman, na bukod sa matagal ng magkaibigan ay may relasyon din bilang talent manager. Magkasama silang nanood ng Harry Styles Love on Tour concert noong March 16. Pero ang ikinagulat ng mga netizen ay nang biglang ilantad ng dalawa ang kanilang intimacy sa Instagram. Parehong nag-post sina Issa at James ng kani-kanilang larawan ng nangyari sa concert. Sinadya rin nilang ipakita na sila mismo ang nagpicture sa isa't isa. Sa huling bahagi ng serye ng mga larawang ibinahagi ni Issa ay ang larawan nila ni James Reid sa refleksyon ng salamin na makikitang magkahawak kamay. Dahil sa revelasyon na ito, marami sa mga taga-suporta ni Nadine Lustre na ex-girlfriend ni James Reid ang nag-react. 2020 pa lang nang pumutok ang balitang may lihim na relasyon di umano sina Issa at James kahit sila pa ni Nadine Lustre. Naungkat pa ang post ni Yasi Pressman noong 2020 sa pagtatanggol sa kanyang kapatid na tinuturong dahilan ng paghihiwalay ng Jadine. Naungkat din ang dating IG post ni Nadine na may nakalagay na ahas sa kanyang mukha. Marami ding netizens ang nagsasabing patama ito kay Issa. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kalat sa social media ang mga larawan ni Nadine Lustre habang nasa Siargao, kung saan wala siyang makeup at ordinaryong tao lamang ang itsura. Makikita sa mga larawan na ibinahagi ng Facebook fanpage na Jadine Moments, na nakamaong shorts lang si Nadine at nakasuot ng simpleng pang-itaas. Mayroon pang isang larawan kung saan makikitang bumibili siya sa tindahan. Ginawan ito ng mga meme ng mga netizens. At sinabing parang nautusan lang bumili sa tindahan ang peg ni Nadine. Nadine being able to do normal things in Siargao. She's been staying there since the first week of August. Saad ng Jadine Moments. Narito ang mga comment ng netizens. Yung inutusan ka ng nanay mo bumili ng Mang Tomas. Tapos sa'yo na raw sukli kaso pagbili mo ay sakto lang pera at wala ng sukli. Yung inutusan ka ng mama mo bumili sa tindahan kaso nasa swimmingan ka. Yung nagpo-photoshoot ka sa loob ng kwarto mo tapos bigla kang inutusan ng nanay mo. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Dahil sa kontrobersyal na issue patungkol sa pang-iisnab ng volleyball team na Choco Mucho sa kanilang fans, may ilang personalidad ang naglabas ng kani-kanilang opinyon. Isa na rito ay si Nadine Lustre. Kumalat ang naging pahayag ng aktres na si Nadine Lustre na hindi nila responsibilidad na batiin o ngitian ang kanilang fans. Ani Nadine,
Ang responsibilidad lang nila sa publiko ay magbigay ng entertainment at hindi raw parte nito ang i-acknowledge at i-please ang fans. Like, people outside of the industry, like, if you don't smile at them, and I got this a lot, like, just walking around the mall. Kasi I was never the type to say hi to everyone or smile to everyone or wave because I don't know you. Understandably so, I yeah. don't know you. I mean, I never had parang the feeling of responsibility when it comes to saying hi to everyone. I do know that there are people who are like that, but it was never my thing because it's just, to me, it was weird. So, this one time I was walking around the mall and then just walking, like passing lang. And then like one of the I think in one of the shops, you know, there was this one person, a lady, and she said, "Suplada naman." And I'm like, I looked at her and I'm like, am I supposed to say hi to you? Like, I don't know you. I'm not gonna go out of my way to say hi to you. And I think it's also because, you know, people forget that we're also people. Human, yeah. That we're humans, that it's not our responsibility to acknowledge everyone and to please everyone. Our responsibility is to give entertainment, and that is not part of it. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglabas kamakailan si Nadine Lustre ng TikTok niya na sumasayaw at umabot na sa halos kalahating milyon ang views nito. Gayunpaman, may mga nambash pa rin sa kanya at sa performance niya. Pakul na message niya sa bashers. Couldn't care less if it was people cheating on me. It gave good analytics. Mensahe naman niya sa fans. You all can chill now. No need to make bantay to defend. Grateful for all of you. Nag-tweet din siya later na, people are always so thirsty to shit on someone. I've always been bullied since I was younger. So I'm totally used to it. I've become bulletproof. I'm very much concerned for people who don't have the same mental and emotional load as me. Na-impress sa tweet na yun ng isang fan kung bakit ang bait naman niya sa bashers niya. Parang biglang cambio ni Nadine. Because it takes a lot more time and effort to be unkind. And I have so much shit to do. I still bite sometimes. Still a bitch. I just don't have time. Ano sa palagay nyo? Humanda na kayong bashers ni Nadine pag di na siya busy. Di naman siya nalaos kahit wala na siya sa Viva. Kung bago ka pa lang sa channel ko, at kung gusto mo ng mga ganitong video, ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga bago kong ilalabas na video. At kung meron kang gustong i-promote, PM is the key.